Kung ikaw ay higit sa 6 mayroong isang karaniwang galaw na maaaring mukhang malusog o kahit naganap na ligtas. Ngunit sa katotohanan, ito ay maaaring tahimik na magpataas ng iyong panganib ng stroke sa isang iglap, nang walang sakit, walang mga babala, walang pangalawang pagkakataon. Maaari kang matulog na pakiramdam ay perpektong maayos at magising na hindi makapagsalita, hindi maigalaw ang iyong braso, o hindi makilala ang iyong mga mahal sa buhay. Bilang isang neurologo, inialay ko ang mahigit 3 dekada sa paggamot sa mga pasyente ng stroke. Gayunpaman, ang mga kaso na bumabagabag sa akin ay hindi sanhi ng paninigarilyo o masamang dieta. Nagmumula ang mga ito sa isang bagay na mas hindi inaasahan, mga karaniwang pisikal na ehersisyo. Ang mismong mga stretching, routine, at workout na itinuturing na ligtas para sa mga senior. Ang mga sinabi sa iyo na tutulong sa iyong pagtanda ng may dignidad. Ang ilan sa mga ito, kung gagawin sa maling oras o may hindi tamang pamamaraan, ay maaaring mag-overload sa iyong mga daluyan ng dugo, mag-trigger ng matinding pagtaas ng presyon ng dugo, at magambag sa pagbuo ng mga namuong dugo na aatake sa iyong utak sa kalaliman ng gabi. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang impormasyon tungkol sa 9 na laganap na ehersisyo na maaring maglagay sa inyong utak sa panganib, kahit na pakiramdam ninyo ay malakas kayo, kahit na sigurado kayong ginagawa ninyo ang lahat ng perpektong tama. Dahil sa yugtong ito ng buhay, ang dating nakakatulong ay maaari na ngayong maging mapanganib. Manatili kayo sa akin. Ito na marahil ang pinakamahalagang mensahe sa kalusugan na maririnig ninyo ngayong taon. Maaari pa nitong iligtas ang inyong buhay. 1. Pag-abot sa daliri ng paa at pagyuko pasulong. Ang biglaang pagbaba ng presyon ng dugo. Ang galaw na ito ay tila hindi nakakapinsala kahit nakapakipakinabang. Pagyuko pasulong upang i-stretch ang iyong likod o binti. Pag-abot sa iyong mga daliri sa paa bago matulog. O pagkuha ng basket ng labada mula sa sahig. Sa loob ng maraming dekada, ginagawa mo na ang galaw na ito nang walang pag-aalinlangan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang simpleng pang-araw-araw na aksyon na ito na ginawa sa maling sandali sa maling katawan ay maaaring tahimik na nagtutulak sa iyong utak patungo sa isang stroke? Bilang isang neurologo na nag-alaga sa mga matatanda sa loob ng maraming taon, mas madalas ko itong nakakaharap kaysa sa gusto kong aminin. Ang mabagal, hindi napapansing pagbabago sa presyon ng dugo kapag yumuyuko ka pasulong ay nagiging isang tahimik na gatilyo para sa isang mapanganib na sunod-sunod na reaksyon sa utak. Sa mga mas bata, madaling umaangkop ang katawan sa mga pagbabago sa posisyon ng katawan. Gayunpaman, pagkatapos ng edad na 60, ang mga sensor ng presyon sa iyong mga ugat na kumokontrol sa daloy ng dugo sa utak, na kilala bilang baroreceptors, ay nawawalan ng kanilang dating pagiging sensitibo. Nangangahulugan ito na kapag mabilis kang yumuko, ang dugo ay dumadaloy palayo sa iyong utak at hindi agad tumutugon ang iyong katawan upang ibalik ito. Maaari kang makaramdam ng kaunting pagkahilo. Maaari kang walang maramdaman, ngunit sa loob, isang bagay na mas seryoso ang maaring nangyayari. Kapag ang daloy ng dugo ay biglang bumababa at madalas, tulad ng kapag nagsasagawa ng paulit-ulit na pagyuko pasulong o pag-abot sa daliri ng paa, ang utak ay nagsisimulang makaranas ng kakulangan sa oxygen. Ang pagbagsak na ito ay hindi palaging humahantong sa pagkawala ng malay, ngunit lumilikha ito ng mga kondisyon para sa isang bagay na mas malala. Paglapot ng dugo, pagbagal ng sirkulasyon, at sa ilang mga kaso, ang pagbuo ng trombi. Ito ay humahantong sa pagbuo ng mga namuong dugo. At kapag isa sa mga maliliit na namuong dugo na ito ay bumarado sa isang makitid na ugat sa loob ng iyong utak, ang mga kahihinatnan ay maaring maging sakuna. Pagkawala ng pananalita, pagbabago sa paningin, mga problema sa koordinasyon, o sa pinakamasamang kaso, permanenteng pagkaparalisa. Hayaan ninyong ikwento ko ang tungkol sa isang pasyente
na hinding-hindi ko malilimutan. Si G. Roberto Santos, 74, isang retiradong librarian mula sa Baguio. Si Roberto ay aktibo at masigla. Ipinagmamalaki ang kanyang pag-eehersisyo tuwing umaga upang mapanatili ang flexibility. Araw-araw, pagkatapos bumangon sa kama, tatayo siya ng tuwid, yuyuko, at aabutin ang kanyang mga daliri sa paa ng 5 o 6 na beses, isang bagay na ginagawa na niya mula pagkabata. Sabi niya, nakakatulong daw ito para maramdaman niyang bata pa siya. Isang umaga, pagkatapos ng kanyang karaniwang stretching routine, nakaramdam siya ng kaunting pagkahilo, ngunit hindi niya ito pinansin. Ilang oras makalipas, habang naghahalaman, bigla siyang bumagsak sa kanyang bakuran. May malay siya, ngunit hindi maigalaw ang kanyang kanang braso o binti. Nang dalhin siya sa ospital, ipinakita ng CT scan ang isang maliit na ischemic stroke. Isang namuong dugo ang bumarado sa daloy ng dugo sa motor area ng kanyang utak. Ipinakita ng mga pagsusuri na ang kanyang dugo ay dehydrated at ang kanyang presyon ng dugo ay bumaba kaninang umaga. Iniugnay namin ito sa mismong pag-abot sa daliri ng paa. Ang kanyang tumatandang vascular system ay hindi nakayanan ang pagbabago sa posisyon ng katawan. Ang kanyang dugo ay naging mas malapot at isang namuong dugo ang nabuo ng tahimik nang walang anumang babala. Sa huli, nabawi ni Roberto ang kakayahang maglakad gamit ang isang tungkod, ngunit ang kanyang kanang braso ay hindi naganap na naibalik ang kanyang gamit. Kalaunan ay sinabi niya sa akin na may luha sa kanyang mga mata. Akala ko inililigtas ako ng stretching, ngunit muntik na nitong kunin ang buhay ko. Ito ang katotohanan na hindi naririnig ng maraming matatanda. Hindi ito tungkol sa paghinto sa paggalaw. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang iyong tumatandang katawan ay hindi na maaaring gumana tulad ng dati. Ang isang pagyuko na masarap sa pakiramdam sa edad na 40 ay maaaring mapanganib sa edad na 70, lalo na kung umiinom ka ng gamot sa presyon ng dugo o kung nagigising kang dehydrated, na karaniwan sa karamihan ng mga senior. Kung kailangan mong yumuko, laging dahan-dahan ang pagtayo, huminga ng malalim, at isaalang-alang ang pag-upo sa isang silya upang magsuot ng iyong medyas o sapatos sa halip na yumuko mula sa isang nakatayong posisyon. Kung sakaling makaramdam ka ng pagkahilo sa mga paggalaw na ito, huminto ka agad. Hindi ito isang maliit na sintomas. Ito ay ang iyong utak na bumubulong ng isang babala sa iyo. Dahil ito ang katotohanan. Ang pinakamapanganib na stroke ay hindi iyong dumarating ng biglaan. Ito iyong tahimik na nabubuo mula sa isang solong regular na paggalaw na ginawa ng masyadong mabilis, masyadong madalas, at masyadong matagal para sa isang utak na hindi na 30 anyos. 2. Mga baligtad na posisyon sa yoga. Kawalan ng balanse sa presyon sa utak. Para sa maraming senior, ang yoga ay naging simbolo ng pagtanda ng may grasya, isang paraan upang mag-stretch, huminga, at humanap ng kalmado sa isang magulong mundo. Marahil, ay nakita mo na ito sa iyong lokal na senior center. Mga hanay ng mga tao sa mga upuan, malalim na humihinga, pinamumunuan ng isang instruktor na may mahinahong boses. At sa karamihan ng mga kaso, ang banayad na yoga ay maaring maging isang kahangahangang aktibidad. Ngunit may isang kategorya ng mga posisyon na maaring tahimik na maglagay sa iyong utak sa malubhang panganib. At karamihan sa mga senyor ay hindi kailanman binabalaan tungkol dito. Tinutukoy ko ang mga baligtad na posisyon tulad ng legs up the wall, downward facing dog, o kahit simpleng pagyuko pasulong, kung saan ang iyong ulo ay bumababa sa ibaba ng antas ng iyong puso. Ang mga paggalaw na ito, habang madalas na ipinapakita bilang nakaka-relax o nakapagpapasigla, ay maaring magdulot ng mabilis at mapanganib na pagbabago ng daloy ng dugo patungo sa utak, lalo na sa mga taong higit sa 60. At kapag ang biglaang presyon na ito ay tumama sa mga tumatandang daluyan ng dugo,
na maaaring matigas na, namaga o humina na dahil sa mga taon ng mataas na presyon ng dugo o kolesterol, maaari itong maging sanhi ng pamamaga, pagkapunit o pag-ikli ng mga daluyan na ito. Kita nyo, habang tayo ay tumatanda, ang ating cerebral autoregulation system, ang built-in pressure valve ng utak, ay hindi na gumagana ng kasing epektibo. Sa isang batang tao, ang katawan ay bumabawi sa mga biglaang pagbabago sa posisyon. Ngunit sa isang matandang tao, kahit na ang pagbaba lamang ng iyong ulo sa loob ng ilang minuto ay maaaring humantong sa pag-ipon ng dugo, isang matinding pagtaas ng presyon at hindi matatag na daloy ng oxygen. Isama pa rito ang isang kasaysayan ng hypertension, isang nakatagong aneurysm o pag-inom ng ilang mga gamot sa presyon ng dugo at ang resulta ay maaaring maging sakuna. Ito ay humahantong sa pagbuo ng mga namuong dugo sa pinakamaselan na mga bahagi ng utak. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ng isang pasyente na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. Ang pangalan niya ay Ginang Elena Villanueva, 74, isang retiradong guro ng sining mula sa Cebu. Siya ay aktibo, mabait at puno ng buhay. Tuwing Martes at Huwebes, dumadalo siya sa isang lokal na gentle yoga class para sa mga senior. Sinabi niya sa akin na gusto niya ang mahinahong musika, ang samahan, at kung paano ito nakatulong sa kanya na maramdamang bata muli. Ngunit isang umaga, sa isang posisyon kung saan itinaas ng mga kalahok ang kanilang mga binti sa pader at ibinaba ang kanilang mga ulo, biglang nakaramdam si Elena ng matinding sakit sa likod ng kanyang mga mata. Hindi niya ito pinansin, tinapos ang klase, at umuwi upang magpahinga. Nang gabing iyon, natagpuan siya ng kanyang anak na babae na bumagsak sa tabi ng kanyang kama. Nalilito at hindi makapagsalita. Sa ospital, ipinakita ng isang scan ang isang maliit na hemorrhagic stroke sa likod ng kanyang utak. Isang bihira, ngunit mapanirang pagdurugo na madalas sanhi ng isang matinding pagtaas ng intracranial pressure. Ang kanyang gamot sa presyon ng dugo, kasama ng baligtad na posisyon, ay lumikha ng perpektong bagyo. Ang mga pader ng daluyan ay napuwersa, ang kanyang presyon ng dugo ay nagbago-bago, at isang namuong dugo ang nabuo, na pumutok sa isang lugar kung saan hindi agad makakabawi ang kanyang katawan. Nakaligtas si Elena, ngunit hindi walang mga kahihinatnan. Ang kanyang paningin ay permanenteng malabo sa kaliwang bahagi at nahihirapan siyang humanap ng mga salita sa panahon ng pag-uusap. Ang isang babaeng dating kilala sa kanyang pagkamalikhain at talino ay kailangan na ngayong magsulat ng mga paalala para sa kanyang sarili upang malampasan ang araw. At ang trahedya ay ito ay maiiwasan sana. Walang sino man ang nagbabala sa kanya na ang mga posisyong ito, bagamat may tatak na ligtas para sa mga senyor, ay maaring hindi ligtas para sa isang taong may kanyang medikal na kasaysayan. Ang instruktor ay hindi sinanay sa geriatric care. At si Elena, tulad ng marami pang iba, ay naniwala na kung ito ay gentle yoga, ito ay dapat na hindi nakakapinsala. Ngunit binabago ng edad ang mga patakaran. Ang mga ugat na nagpapakain sa iyong utak ay hindi na mga nababanat na hose. Mas katulad na sila ng mga marupok na hose sa hardin na maaaring pumutok o mabarahan sa kahit kaunting pagbabago sa presyon. At kapag ang dugo ay naipon sa maling lugar o kapag bumagal ang sirkulasyon sa isang masikip na posisyon, ginagawa ng iyong katawan ang idinisenyo nitong gawin. Ito ay bumubuo ng mga namuong dugo. Sinusubukan nitong protektahan ka. Ngunit sa maling daluyan, ang proteksyon na iyon ay nagiging mismong bagay na maaaring magnakaw ng iyong kalayaan o maging ng iyong buhay. Kaya ano ang maaari mong gawin? Kung nagsasagawa ka ng yoga, tanungin ang iyong instruktor kung mayroon silang espesyal na pagsasanay para sa mga senyor, lalo na para sa mga may kondisyon sa cardiovascular o neurological.
Iwasan ang anumang posisyon na nagpapababa ng iyong ulo ng malaki sa ibaba ng iyong puso. Laktawan ang mga inversyon ng buo. May mga mas ligtas, nakaupong alternatibo na nag-aalok ng parehong mga benepisyo nang walang panganib. At kung sakaling makaramdam ka ng pagkahilo, isang kumikirot na sakit sa likod ng iyong mga mata, o isang malalim na pakiramdam ng pagkapagod pagkatapos ng yoga, pakinggan ang iyong katawan. Hindi ito nag-iinarte. Ito ay nagbibigay sa iyo ng babala. 3. Pagbubuhat ng mabibigat na bagay, kahit mga grocery bag. Bigla ang pagtaas ng presyon sa arterya. Mayroong isang bagay na marangal sa pananatiling malakas sa iyong mga ginintuang taon. Pagdadala ng sarili mong mga grocery, pagbubuhat sa iyong mga apo, paglipat ng isang kahon ng mga libro nang hindi humihingi ng tulong. Nagpaparamdam ito sa iyo na may kakayahan, malaya, buhay. Ngunit ang hindi napapagtanto ng karamihan sa mga senior ay kahit na ang maliliit na pagbubuhat, lalo na kung pinipigilan mo ang iyong hininga o nagpipilit, ay maaaring biglang magpataas ng iyong presyon ng dugo sa loob ng ilang segundo, na lumilikha ng perpektong bagyo sa loob ng iyong katawan para sa isang stroke. Hindi mo kailangang magbuhat ng barbell sa gym para mapunta sa panganib. Nakakita na ako ng mga stroke na na-trigger ng wala, kundi ang paglipat ng hose sa hardin, pagbubuhat ng mabigat na maleta, o pagtulong sa isang kapitbahay na may dalang basket ng labada. Ang problema ay hindi ang bigat mismo. Ang problema ay ang biglaang panloob na presyon na nililikha mo kapag nagpipilit ka. Ito ay tinatawag na Valsalva maneuver. Kapag hindi mo namamalayan na pinipigilan mo ang iyong hininga habang nagbubuhat. At nagdudulot ito ng mabilis na pagtaas ng presyon ng dugo, nagpapataas ng presyon sa iyong dibdib at utak, at maaaring makagambala sa daloy ng dugo sa mga kritikal na arterya. Para sa isang tumatandang katawan kung saan ang mga arterya ay maaaring makitid na, tumigas dahil sa plaka, o humina na dahil sa mga taon ng hypertension or diabetes, ang pagtaas na ito ay maaaring nakamamatay. Ang mga pader ng daluyan ay maaaring magkaroon ng lamat, o isang nakatagong na muong dugo ay maaaring kumalas, maglakbay paitaas, at harangan ang oxygen mula sa pag-abot sa iyong utak. Hindi ito nagtatagal, ilang segundo lamang. At maaaring hindi mo pa ito maramdaman hanggang sa tapos na ang pinsala. Hayaan ninyong ikwento ko si G. Francisco Kiko Miller, 82, isang retiradong bumbero mula sa Pampanga. Siya ay malakas, mayabang, at mahigpit na malaya. Naniniwala siya sa pananatiling aktibo at laging nagpipilit na tulungan ang kanyang asawa na magbaba ng mga gamit mula sa kotse. Isang hapon, nagbuhat siya ng isang mabigat na kahon ng mga dilatang pagkain, walang kakaiba. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. Huminto siya sa kalagitnaan, hinawakan ang kanyang ulo, at bumagsak. Nang dumating siya sa emergency room, hindi niya maigalaw ang kanang bahagi ng kanyang katawan o makapagsalita ng malinaw. Ang kanyang scan ay nagpakita ng isang ischemic stroke na sanhi ng isang namuong dugo na bumarado sa kanyang gitnang cerebral artery, isa sa pinakamahalagang daanan ng utak. Ang kanyang presyon ng dugo ay biglang tumaas habang nagbubuhat, at ang presyon na iyon ay nagpakawala ng plaka na tahimik na namuo sa loob ng maraming taon. Ang sandali ng lakas na ipinagmamalaki niya ay naging sandali na nagpabago ng kanyang buhay, magpakailanman. Ngayon, si Francisco ay gumagamit ng walker, at habang nananatiling matalas ang kanyang isipan, ang kanyang pananalita ay malabo at mabagal. Ito ang tahimik na panganib na walang nagbababala sa iyo. Sinasabihan kang manatiling malakas, patuloy na gumalaw, ngunit walang nagsasabi sa iyo kung ano ang mangyayari kapag ang galaw ay sobra, masyadong mabilis, o masyadong hindi balanse para sa katawan na tinitirhan mo ngayon. Wala ka ng margin ng kaligtasan na dati mong taglay.
Bawat hininga, bawat buhat, bawat onsa ng presyon sa iyong mga arterya ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Kaya, kung nagbubuhat ka at pinipigilan ang iyong hininga, huminto ka. Iyan ang iyong babala. Kung nakakaramdam ka ng pagkahilo, pagkalula o isang hirap sa iyong dibdib o liig pagkatapos, hindi iyan pagod lamang. Maaring ito ay isang stroke na nabubuo sa harap mismo ng iyong mga mata. Magbuhat ng mas magaan na karga. Humingi ng tulong. Gumamit ng mga cart, tool, lever. Hindi ka nawawalan ng kalayaan sa pagiging maingat. Pinoprotektahan mo ito. 4. Biglaang pagtayo mula sa pagkakaupo. Masyadong mabilis na paggalaw. Ito ay isa sa pinakasimpleng paggalaw na ginagawa natin araw-araw. Pagbangon mula sa isang upuan. Ginagawa natin ito ng 2 dosenang beses. Pagkatapos, magbasa ng dyaryo. Matapos kumain. O para sagutin ang telepono. Para sa mga senior, ito ay hinihikayat pa sa maraming programa para sa balanse at mobility. Magsanay na tumayo at umupo nang hindi ginagamit ang iyong mga kamay, sabi nila. Ngunit ang hindi sinasabi sa iyo ng sinuman ay ang mabilis na pagtayo, lalo na nang walang suporta, ay maaring tahimik na mag-trigger ng mismong stroke na sinusubukan mong iwasan. Bakit? Dahil sa sandaling tumayo ka, hinihila ng gravity ang dugo palayo sa iyong ulo at pababa sa iyong mga binti. Sa isang batang tao, mabilis na tumutugon ang katawan, pinipiga ang mga daluyan ng dugo, at pinapataas ang bilis ng tibok ng puso upang itulak ang dugo pabalik sa utak. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang automatikong tugon na ito ay nagiging mas mabagal, mas mahina, at kung minsan ay nabibigo ng tuluyan. Ito ay lalong totoo kung mayroon kang mataas na presyon ng dugo, diabetes, umiinom ng mga gamot tulad ng beta blockers o diuretics, o kahit bahagyang dehydrated na hindi namamalayan ng maraming senyor. Kapag bigla kang tumayo, maaring hindi makakuha ng sapat na dugo ang iyong utak ng mabilis. Ang resulta ay isang mapanganib na sandali ng mababang oxygen. At kung ang iyong mga daluyan ay makitid na, unamaga, humahantong ito sa pagbuo ng mga namuong dugo na maaring maipit sa mga marupok na cerebral artery. Hindi mo kailangang himatayin para mangyari ito. Maaari ka lang makaramdam ng kaunting pagkahilo o sama ng pakiramdam sa loob ng ilang segundo. Ngunit sa maliit na bintanang iyon, isang stroke ang maaaring magsimulang mabuo ng tahimik nang hindi nakikita. Isa sa aking mga pasyente, si Gina Helena Pineda, 79, ay isang retiradong punong guro na naninirahan sa Batangas. Aktibo, matalino, at determinadong manatiling malusog, sinunod ni Helena ang payo ng kanyang physical therapist na magsanay ng paulit-ulit na sit-to-stand exercises. Tumatayo mula sa kanyang upuan sa kusina nang hindi ginagamit ang kanyang mga kamay. Ginawa niya ito ng 5 beses ng sunod-sunod. Bawat beses ay mas mabilis kaysa sa huli. Mabuti ito para sa iyong balanse, narinig niya. Ngunit isang umaga, pagkatapos ng isang mabilis na sesyon, habang nagkakape ang kanyang asawa, mabilis siyang tumayo, umabot sa counter. At pagkatapos ay huminto. Kakaiba ang pakiramdam ko, sabi niya sa asawa. Ilang segundo lang, nang hina ang kanyang kanang bahagi at nahirapan siyang magsalita. Sa ospital, ipinakita ng isang scan na nagkaroon siya ng left-sided ischemic stroke na sanhi ng isang namuong dugo sa kanyang gitnang cerebral artery. Ang kanyang mga pagsusuri ay nagpakita rin ng mga senyales ng pamamaga ng vascular at mababang antas ng dehydrasyon sa umaga. Wala siyang ideya na isang bagay na kasing simple at hinihikayat tulad ng mabilis na pagtayo ang nag-trigger sa pinakanakakatakot na sandali ng kanyang buhay. Ngayon, si Helena ay nakakalakad gamit ang isang tungkod, ngunit nahihirapan siya sa pagsasalita at memorya, lahat dahil sa mabilis niyang pagtayo. Hindi bihira ang kwentong ito. Sa katunayan, sa mga emergency room sa buong bansa,
Regular kaming nakakakita ng mga stroke na nagsimula ng ganito. Hindi mula sa isang pinsala, hindi mula sa hindi malusog na gawi, ngunit mula sa isang ehersisyo na may mabuting hangarin na hindi tumugma sa kasalukuyang katotohanan ng katawan. Kita nyo, binabago ng pagtanda kung paano tumutugon ang iyong mga daluyan ng dugo, kung gaano kabilis maibabalik ng iyong utak ang presyon, at kung gaano kahina ang iyong supply ng oxygen. Ang katawan na mayroon ka sa edad na 40 ay hindi ang katawan na mayroon ka ngayon. At hindi iyon isang kabiguan. Ito ay kalikasan, ngunit ang pagpapanggap na hindi ay kung saan nakasalalay ang panganib. Kaya heto ang gusto kong tandaan ninyo. Huwag kailanman tumayo ng walang suporta. Huminto sandali kapag bumangon ka. Gamitin ang mga braso ng upuan kung kailangan mo. Huminga ka. Bigyan mo ng pagkakataon ang iyong utak na makahabol bago ka magsimulang gumalaw. At kung sakaling makaramdam ka ng pagkahilo pagkatapos tumayo, hindi lang iyan pagtanda. Ito ay babala mula sa iyong utak. 5. Paglalakad sa init o halumigmig, dehydrasyon at paglapot ng dugo. Mayroong isang bagay na lubos na nakakaginhawa sa isang paglalakad. Para sa maraming senior, ito ay isang pinahahalagahang pang-araw-araw na ritual. Isang lakad pagkatapos ng almusal upang makinig sa mga ibon, o sa hapon upang makakuha ng sariwang hangin at stretch ang kanilang mga binti. Inirerekomenda ito ng mga doktor, hinihikayat ito ng mga wellness program. At sa katotohanan, ang paglalakad ay maaaring isa sa mga pinakamahusay na ehersisyo para sa kalusugan ng utak at puso. Ngunit, tulad ng maraming bagay sa huling yugto ng buhay, binabago ng konteksto ang lahat. At isa sa mga pinakamapanganib na pagkakamali na nakikita kong ginagawa ng aking mga senior na pasyente ay ang paglalakad sa mainit, mahalumigmig na kondisyon ng walang tamang hidrasyon o kamalayan. Sa unang tingin, tila hindi nakakapinsala. Lumabas ka sa isang mainit na umaga ng tag-araw. Mahinahon ang araw. Malambot ang simoy ng hangin. Ngunit ang nararamdaman ng iyong katawan at ang nararanasan ng iyong utak ay hindi laging pareho, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Habang tayo ay tumatanda, ang tugon ng ating katawan sa uhaw ay pumurol. Hindi tayo nakakaramdam ng uhaw hanggang sa dehydrated na tayo. Idagdag pa dyan ang mga gamot sa presyon ng dugo, diuretics, o mga kondisyon tulad ng pagpalya ng puso o diabetes. At ang iyong kakayahang mag-regulate ng mga likido ay makabuluhang nababawasan. Kaya, heto ang nangyayari. Naglalakad ka, pinagpapawisan ka, kahit bahagya, at hindi mo pinapalitan ang likidong iyon. Bumababa ang volume ng iyong dugo, bumabagal ang iyong sirkulasyon, at ang dating malabnaw at dumadaloy na dugo ay nagiging mas makapal, mas puro. Sa medikal na termino, ito ay tinatawag na hemokonsentrasyon. At para sa isang tumatandang katawan na may makitid o tumigas na mga arterya, dito nagsisimula ang lahat. Ang iyong dugo ay nagiging malapot, napipilitan ang iyong mga daluyan, at humahantong ito sa pagbuo ng mga namuong dugo sa mga lugar na pinakaayaw mong magkaroon nito, ang mga arterya na nagpapakain sa iyong utak. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang lalaking ginamot ko, hindi pa katagalan. Si G. Samuel Reyes, 84, isang retiradong kartero mula sa Nueva Ecija. Si Samuel ay disiplinado sa kanyang kalusugan. Araw-araw pagkatapos ng tanghalian, naglalakad siya ng malayo sa kanilang lugar. Ito ang kanyang paraan upang manatiling bata. Ngunit noong Hulyo, tumaas ang halumigmig at ang temperatura ay nanatili sa 32 degrees Celsius pataas. Hindi binago ni Samuel ang kanyang routine. Sanay na ako, sabi niya sa kanyang asawa. Ngunit isang umaga, pagkatapos ng isang partikular na mainit na lakad noong nakaraang araw, nagising si Samuel na nalilito. Sinubukan niyang tumayo at agad na bumagsak. Sa ospital malabo ang kanyang pananalita
at hindi gumagalaw ang kanyang kanang braso. Kinumpirma ito ng isang scan. Nagkaroon siya ng left-sided ischemic stroke, malamang na sanhi ng isang namuong dugo na nabuo sa magdamag sa gitna ng dehydrasyon at mabagal na sirkulasyon. Ang kanyang mga pagsusuri sa dugo ay nagpakita ng mataas na konsentrasyon ng hemoglobin. Lumapot ang kanyang dugo. Wala siyang sapat na likido. Hindi niya napalitan ang kanyang mga electrolyte. Akala niya ang paglalakad ay nagpapalakas sa kanya. Ngunit sa katotohanan, ang paglalakad na iyon sa init, kasama ng banayad na dehydrasyon at kanyang diuretic para sa presyon ng dugo, ay lumikha ng mga kondisyon para sa sakuna. Nakaligtas si Samuel, ngunit hindi na siya nakakalakad ng walang tulong. Tinatagong pa rin niya sa akin kung bakit walang nagsabi sa kanya na maaring mapanganib ang paglalakad kung gagawin sa maling oras. At sinasabi ko sa kanya, tulad ng sinasabi ko sa inyo, hindi ang paglalakad ang nakakapinsala. Ito ay ang mga kondisyon. Ito ang mga nakatagong pagbabago sa loob ng iyong tumatandang katawan na ginagawang nakamamatay ang isang bagay na mabuti. Kaya pakiusap, kung maglalakad kayo, lalo na sa tag-araw, uminom ng tubig bago at pagkatapos, magdagdag ng isang kurot ng asin o uminom ng tubig ng niyog upang mapanatili ang mga electrolyte. Iwasan ang paglalakad sa kasagsagan ng init o mataas na halumigmig. Kung nakakaramdam ka ng pagod, tuyong bibig, o pagkahilo pagkatapos, hindi lang iyan pagtanda. Ito ay ang iyong dugo na nagpapadala ng mga babala. 6. Pag-ikot ng leeg o mabilis na pagpihit ng leeg. Ang panganib ng pagkapunit ng arterya. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang stretching na ipinapayo sa mga senior na gawin. Luwagan mo ang iyong leeg, sabi nila. Kaya itinagilid mo ang iyong ulo mula sa isang gilid patungo sa isa. Marahil ay gumagawa pa ng isang banayad na bilog gamit ang iyong baba, tila hindi nakakapinsala kahit na nakakaginhawa. Marahil ay ginawa mo na ito pagkatapos magising na may paninigas ng leeg o matagal na pag-upo. Ngunit ang hindi kailanman sinabi sa iyo at kung ano ang nakita kong pinagdusahan ng napakaraming pasyente ay ang isang tila inosenteng paggalaw na ito ay maaring magdulot ng pagkapunit sa loob ng isa sa pinakamaselan at mahahalagang arterya sa iyong katawan, ang vertebral artery. At para sa isang taong higit sa 60, ang pagkapunit na iyon ay sapat na upang mag-trigger ng isang stroke na magpapabago sa buhay. Ang mga vertebral artery ay nakatago sa loob ng iyong leeg. Dumadaan ang mga ito sa maliliit na butas sa iyong mga buto sa gulugod na nagpapakain sa likod ng iyong utak, ang lugar na responsable para sa balanse, koordinasyon, at maging sa kamalayan. Ang mga arterya na ito ay hindi idinisenyo upang ma-stretch o mapihit ng sobra. Gayunpaman, sa tuwing iniikot mo ang iyong leeg sa isang buong bilog, lalo na nang may puwersa o bilis, hinihila mo ang mga daluyan na ito na parang taffy. Sa paglipas ng panahon, at kung minsan, sa isang maling galaw lamang, ang pag-stretch na ito ay maaaring magdulot ng isang maliit na pagkapunit sa panloob na lining ng arterya. Ang iyong katawan, na sinusubukang ayusin ang pinsala, ay agad na tumutugon sa pamamagitan ng pagbuo ng isang namuong dugo sa lugar ng pinsala. At dito, nagsisimula ang tunay na panganib. Dahil kung ang namuong dugo na iyon ay kumalas, kahit bahagya, bumubuo ito ng mga emboli na maaaring maglakbay pa itaas, diretso sa brainstem. Ang resulta ay isang posterior circulation stroke, isa sa pinakamahirap na matukoy at madalas na pinakamapanira. Naaalala ko ang isang kaso ng mabuti. Si G. Lorenzo Belmonte, 72, isang retiradong direktor ng banda ng paaralan mula sa Laguna. Isang mabait na tao, aktibo sa koro ng kanilang simbahan, laging naghahanap ng mga paraan upang mapanatiling flexible ang kanyang katawan. Nabasa niya sa isang magasin para sa mga senyor na mabuti
para sa postura ang pag-ikot ng leeg. Kaya tuwing umaga, pagkatapos magsipilyo, dahan-dahan niyang iniikot ang kanyang leeg pakanan, pagkatapos ay pakaliwa. Isang umaga, sa kalagitnaan ng pangalawang ikot, nakaramdam siya ng matinding sakit sa likod ng kanyang tainga. Sumunod ang pagkahilo. Ilang sandali lang, bumagsak siya sa kanyang pasilyo. Pagsapit ng mga paramedic, hindi na makapagsalita ng malinaw si Lorenzo. Nawalan siya ng koordinasyon at 2 beses na sumuka papunta sa ospital. Kinumpirma ng isang scan ang isang left vertebral artery dissection, ang medikal na termino para sa pagkapunit, at isang acute stroke malapit sa kanyang cerebellum. Ang namuong dugo ay naglakbay tulad ng aking kinatatakutan. Ngayon, si Lorenzo ay gumagamit ng wheelchair. Nagtutugtog pa rin siya ng piano, dahan-dahan, maingat, ngunit sinasabi niya sa akin na wala siyang ideya na ang isang banayad na paggalaw ay maaaring magpabago ng kanyang buhay magpakailanman. At iyon ang panganib. Hindi ito ang mga dramatikong pinsala. Walang babalang kampana. Maaari ka lang makaramdam ng isang lagutok, isang sandali ng pagduduwal, o isang kakaibang alon ng pagkahilo. At sa oras na iyon, maaring tapos na ang pinsala. Habang tayo ay tumatanda, ang mga tissue sa ating mga daluyan ng dugo ay nagiging hindi na gaanong nababanat. Ang mga gamot tulad ng mga pampalabnaw ng dugo o statins ay maaaring gawing mas marupok ang mga pader. Ang isang paggalaw ng leeg na ginawa mo sa edad na 40 nang walang pag-aalinlangan ay maaaring maging banta sa buhay sa edad na 70. Kaya heto ang gusto kong maintindihan ng bawat senior. Itigil ang paggawa ng buong pag-ikot ng leeg. Iwasan ang mabilis o matalas na pagpihit. Huwag kailanman i-stretch ang iyong leeg hanggang sa limitasyon nito. Sa halip, dahan-dahang ipihit ang iyong ulo mula sa isang gilid patungo sa isa sa loob ng iyong natural na saklaw ng paggalaw. Dahan-dahan. At laging may suporta. Kung nakakaramdam ka ng hindi matatag, kung sakaling makaramdam ka ng pagkahilo, pagkalula, o makarinig ng biglaang lagutok, o click sa iyong leeg sa isang paggalaw, huminto ka agad at magpatingin sa doktor. Ang iyong leeg ay hindi lamang isang tulay para sa postura. Ito ay isang lifeline para sa dugo patungo sa iyong utak. Protektahan ito na parang nakasalalay dito ang iyong buhay. Dahil totoo yon. 7. High Intensity Interval Training. HIIT. Sobrang karga sa vascular system. Isang bagong trend ang lumalaganap sa mga fitness center ng mga senior, mga video sa YouTube, at maging sa mga wellness program na sponsored ng gobyerno, ang High Intensity Interval Training o HIIT. Ito ay ipinagmamalaki bilang isang himala na nakakatipid ng oras. Maikling pagsabog ng ehersisyo na sinusundan ng maikling panahon ng pahinga na sinasabing nagpapabuti sa kalusugan ng puso, nagsusunog ng taba, at pinapanatiling bata ang iyong metabolismo. Ngunit heto ang hindi sinasabi sa iyo ng mga ad. Para sa mga senior, lalo na sa mga higit sa 60, ang HIIT ay maaaring tahimik na magtulak sa iyong cardiovascular system sa breaking point nito na naglalagay sa iyo sa tunay na panganib para sa stroke, mga kaguluhan sa ritmo ng puso, at permanenteng pinsala sa utak. Sa papel, ang konsepto ay mukhang maganda. 30 segundo ng mabilis na aktibidad tulad ng pagmamartsa, mabilis na squats, o modified jumping jacks na sinusundan ng maikling pahinga. Pagkatapos ay inuulit. Ngunit para sa mga tumatandang arterya, tumigas na mga daluyan, at isang puso na maaaring nahihirapan na sa nakatagong hypertension, diabetes, o mga taon ng gamutan, ang istilong ito ng pagsasanay ay isang mapanganib na sugal. Kita nyo, sa bawat matinding pagsabog, tumatalon ang bilis ng tibok ng iyong puso, tumataas ang iyong presyon ng dugo, at ang iyong vascular system ay napipilitang mabilis na lumawak at tumikli. Sa mga batang katawan, ito ay kayang tiisin.
Ngunit sa mga matatanda, ang biglaang presyon na ito ay maaring magpahirap sa maselang endothelial lining sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo, ang mismong layer na responsable para sa maayos na daloy ng dugo. Kapag ang layer na ito ay sobrang na-stretch o namaga, maaring mabuo ang maliliit na pagkapunit, maaring pumutok ang plaka. At ang susunod na mangyayari ay ang pinakakinatatakutan ko para sa aking mga pasyente. Ito ay humahantong sa pagbuo ng mga namuong dugo na maaring maglakbay, maipit sa utak, at iwanan kang hindi makapagsalita, makagalaw, o makabalik sa buhay na dati mong alam. Hinding-hindi ko malilimutan si G. Thomas Suarez, 74, isang retiradong manggagawa sa bakal mula sa Bulacan. Si Thomas ay may matatag na etika sa trabaho. Ipinagmamalaki ang paggawa ng mga bagay ng tama at determinado na manatiling aktibo sa pagreretiro. Binilhan siya ng kanyang anak na babae ng isang exercise DVD na idinisenyo para sa mga senior na nagtatampok ng masiglang HIIT movements. Sinimulan niya ang bawat umaga na may maikling round ng high knee steps, mabilis na pagtaas ng braso, at modified burpees. Pakiramdam niya ay matindi ngunit kaya hanggang isang umaga ay hindi na. Pagkatapos tapusin ang isang 20 minutong sesyon, nagpunta si Thomas upang magkape. Ilang minuto lang, nahilo siya, nabitawan ng kanyang tasa, at dumulas pababa sa counter. Narinig ng kanyang asawa ang pagbagsak at natagpuan siyang hindi makapagsalita. Sa ospital, ipinakita ng isang CT scan ang isang ischemic stroke na nakaapekto sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. Ang kanyang carotid artery, isa sa mga pangunahing daluyan na nagdadala ng dugo sa utak, ay nagpakawala ng isang namuong dugo, malamang na natanggal sa isang pagtaas ng presyon mula sa isa sa kanyang mga power interval. Ang kanyang mga daluyan ng dugo na humina dahil sa edad at hindi nagamot na hypertension ay hindi na nakayanang umangkop sa bigat ng mabilis. Nakaligtas si Thomas, ngunit hindi walang mga kahihinatnan. Ngayon ay nakatira siya sa isang nursing home, umaasa sa speech therapy, at nahihirapan sa mga pagkukulang sa memorya na hindi niya naranasan dati. Minsan niyang sinabi sa akin, "Doc, akala ko ginagawa ko ang tama. Sinusubukan ko lang manatiling bata." At iyon ang trahedya. Ginagawa niya ang akala niyang mabuti, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na binuo para sa ganoong antas ng presyon. Heto ang gusto kong maintindihan ninyo. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang mahina ka, ngunit nangangahulugan ito na iba ka. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay hindi na kasing nababanat. Ang iyong utak ay nangangailangan ng pare-pareho. Matatag na oxygen, hindi mga rurok at tagtuyot. Maaaring mangako ang HIIT ng kabataan, ngunit kung sobra nitong pinapasa ng iyong puso at nagdudulot ng namuong dugo, maaari nitong nakawin ang iyong kalayaan sa loob ng ilang segundo. Kung sinubukan mo na ang HIIT o mabilis na mga workout at napansin mo ang pagkahilo, pagkapagod o kakapusan sa hininga pagkatapos, huwag itong balewalain. Hindi iyan pag-unlad. Iyan ay isang babala. Pumili ng mas banayad na anyo ng paggalaw. Unahin ang steady state na paglalakad, resistance bands o tai chi exercises na nagpoprotekta sa iyong puso at nagpapalusog sa iyong utak nang walang biglaang pagkabigla. 8. Pag-stretch bago mag-warm up. Vascular shock. Sinabihan tayo sa buong buhay natin na mabuti para sa atin ang pag-stretch, na pinapanatili tayong flexible, nagpapabuti ng sirkulasyon, at pumipigil sa mga pinsala. Kaya hindi nakakagulat na maraming senior ang nagsisimula ng kanilang mga morning routine, laro ng golf, o paglalakad sa kapitbahayan na may ilang mahahabang stretches. Mga braso sa itaas, binti laban sa pader, pag-abot sa mga daliri ng paa. Tila banayad, kahit na maganda. Ngunit para sa mga matatandang katawan, ang pag-stretch bago mag-warm up ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. At sa ilang mga kaso,
Maari itong tahimik na mag-trigger ng mga unang hakbang patungo sa isang stroke. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari sa ilalim. Kapag ang iyong mga kalamnan ay malamig, ibig sabihin ay hindi ka pa naglalakad o gumagalaw. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay mas masikip. Ang puso ay mas mabagal na tumitibok at ang sirkulasyon ay nakatuon sa gitna kaysa sa mga dulo. Ang biglaang paghila sa mga kalamnan na ito na may static stretch, lalo na ang malalim na hamstring o shoulder stretches, ay pumipilit sa iyong mga arterya at connective tissues na lumawak bago sila handa. At sa mga tumatandang katawan, kung saan ang mga daluyan ng dugo ay naging matigas, makitid, o kahit na may calcification, ang biglaang pangangailangan na ito ay maaring makabigla sa vascular system. Ang resulta ay isang reflex constriction ng mga arterya. Bumagal ang daloy ng dugo, nagkakaroon ng presyon sa ilang rehiyon habang bumababa sa iba. Sa mga batang tao, mabilis na umaangkop ang katawan. Ngunit sa mga senior, lalo na sa mga may hypertension, diabetes, o dating mga issue sa cardiovascular, ang hindi pagkakatugma na ito sa sirkulasyon ay maaring mapanganib. Kapag ang daloy ng dugo ay naging pabago-bago o magulo, humahantong ito sa pagbuo ng mga namuong dugo, lalo na malapit sa mga huminang pader ng daluyan. At kapag naglakbay ang mga namuong dugo na iyon, ang utak ay madalas na unang lugar na kanilang napupuntahan. Ginamot ko ang isang babaeng nagngangalang Nonang Beatriz Cruz, 78, isang retiradong guro ng piano mula sa Rizal. Isang umaga, bago ang kanyang karaniwang paglalakad sa kapitbahayan, sinundan niya ang isang online stretching video, isang banayad na routine para sa mga senior, o kaya'y inaangkin nito. Nananatili siya sa isang mahabang pagyuko pasulong. Pagkatapos ay sinundan ito ng mga quad stretch at pag-ikot ng balikat. Hindi pa siya naglalakad o kahit na uminom ng isang higop ng tubig. Akala ko ginagawa ko ang tama, sabi niya sa akin kalaunan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, nahilo siya. Nawalan siya ng balanse. Nang mapansin ng isang kapitbahay na may mali, nahihirapan na si Beatriz na bumuo ng mga salita. Isinugod siya sa emergency room kung saan ipinakita ng isang scan ang isang maliit na ischemic stroke sa kanyang kaliwang parietal lobe. Ang kanyang mga pagsusuri ay nagpakita ng mga senyales ng maagang-umagang dehydrasyon at endothelial stress, at batay sa timing at pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan, napagpasyahan namin na ang static stretching bago ang kanyang paglalakad ay nagdulot ng isang vascular mismatch na nagpahintulot sa isang maliit na namuong dugo na mabuo at maipit sa isang kritikal na arterya. Dahan-dahang gumaling si Beatriz, bumalik ang kanyang memorya, ngunit gumagamit na siya ngayon ng walker at iniiwasan ang paglalakad ng mag-isa. Ang kanyang stroke ay hindi mula sa masamang gawi. Nagmula ito sa isang routine na may mabuting hangarin na ginawa sa maling pagkakasunod-sunod. Pag-stretch ng isang malamig na katawan, pagpilit ng dugo sa mga daluyan bago sila handa. Kaya ano ang dapat mong makuha mula dito? Kung ikaw ay higit sa 60, huwag kailanman simulan ang iyong araw o ang iyong workout sa isang static stretch. Sa halip, mag-warm up muna. Maglakad-lakad sa bahay sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Dahan-dahang iswing ang iyong mga braso. Huminga ng malalim. Ginigising nito ang iyong sirkulasyon. Hayaan ang iyong mga kasukasuan na natural na lumuwag. Ang pag-stretch ay kapaki-pakinabang pa rin. Ngunit dapat itong dumating pagkatapos handa na ang iyong katawan, hindi bago. Siyam, mga ehersisyo sa balanse na walang suporta. Ang loop mula pagkahulog hanggang stroke. Sa lahat ng mga ehersisyo na hinihikayat na gawin ng mga senyor, ang pagsasanay sa balanse ay madalas na tila pinakaligtas. Sinasabihan tayo na nakakatulong itong maiwasan ang pagkahulog, nagpapalakas ng mga kalamnan sa core,
at nagpoprotekta sa kalayaan. At totoo yon kung gagawin ng tama. Ngunit ang hindi napapagtanto ng karamihan sa mga senior ay ang pagsasagawa ng mga ehersisyo sa balanse ng walang tamang suporta o pangangasiwa ay maaring tahimik na humantong sa isang sunod-sunod na reaksyon na nagtatapos sa ospital o, mas malala, sa stroke unit. Heto kung bakit. Habang tayo ay tumatanda, ang mga sistema na nagpapanatili sa atin na tuwid, ang ating inner ear, ating mga mata, ating mga kalamnan at kasukasuan, ay nagsisimulang humina. Ang isang maliit na maling hakbang na hindi mahalaga sa edad na 40 ay maaring maging sakuna sa edad na 75. At habang ang pagtayo sa isang binti o paggamit ng isang balance board ay maaring tila isang magandang hamon, ang paggawa nito ng mag-isa nang hindi nakahawak sa isang matibay na bagay ay lumilikha ng isang bintana ng panganib kung saan ang isang simpleng pagdulas o pag-uga ay maaaring magpabagsak sa iyo. Ngunit ang panganib ay hindi nagtatapos sa pagkahulog. Simula pa lang iyon. Kapag ang isang matandang tao ay nahulog, lalo na kung natamaan ang kanilang ulo, balakang o gulugod, nakakaranas ng trauma ang katawan. Bilang tugon, naglalabas ito ng mga stress hormone at inflammatory marker. Tumaas ang presyo ng dugo, kumikipot ang mga daluyan, at tumataas ang panganib ng mga panloob na namuong dugo. Kahit na hindi nabali ang isang buto, maaaring magsimulang bumuo ng mga namuong dugo ang katawan bilang tugon sa biglaang trauma. At kung isa sa mga namuong dugo na iyon ay maglakbay, maaaring mapunta ito sa utak. Ito ang tinatawag naming fall to stroke loop. Ang pagkahulog ay humahantong sa isang namuong dugo at ang namuong dugo ay humahantong sa isang stroke. Minsan sa loob ng ilang oras, minsan sa magdamag. Hinding-hindi ko malilimutan ang isang pasyente, si G. David Chan, 81, isang retiradong veterano ng hukbong dagat mula sa Cavite. Nakatira siyang mag-isa, ipinagmamalaki ang pananatiling aktibo at nanonood ng isang online na video sa pagsasanay sa balanse na naghihikayat na tumayo sa isang binti sa loob ng 30 segundo. Sinubukan niya ito isang umaga nang walang suporta. Walang pader, walang upuan sa malapit. Dumulas ang kanyang paa sa alpombra. Nahulog siya sa kanyang tagiliran. Natamaan ang kanyang balikat at bahagyang nauntog ang kanyang ulo sa isang mesa. Hindi naman ako masyadong nasaktan, sabi niya sa akin kalaunan. Nahihiya lang. Ngunit ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Nagising si David na nalilito. Manhid ang kanyang kanang braso. Hindi siya makabuo ng isang kumpletong pangungusap. Sa ER, natagpuan namin ang isang namuong dugo sa kanyang kaliwang gitnang cerebral artery, ang uri na nabubuo pagkatapos ng pamamaga o vascular trauma. Hindi niya natamaan ang kanyang ulo ng sapat na malakas upang magdulot ng pagdurugo sa utak. Ngunit ang kanyang pagkahulog ay lumikha ng sapat na pisikal na stress upang bumuo ng isang namuong dugo at ipadala ito sa kanyang utak. Naapektuhan ng stroke ang kanyang pananalita, kanyang memorya, at ang kanyang kakayahang gamitin ang kanyang nangingibabaw na kamay. Masuwerte si David. Nakatanggap siya ng paggamot ng mabilis. Ngunit mayroon na siyang speech therapist at kailangan ng tulong sa pagbibihis tuwing umaga. Sinabi niya sa akin na ibibigay niya ang lahat upang bumalik at gawin ang parehong ehersisyo sa balanse, basta't nakahawak sa isang upuan. Kaya heto ang katotohanan. Mahalaga ang pagsasanay sa balanse para sa mga senior. Ngunit dapat itong gawin ng ligtas. Laging malapit sa isang matatag na ibabaw na may pangangasiwa kung kinakailangan at hindi kailanman sa hindi matatag na sahig o nakamedyas. Kung hindi ka sigurado, magsimula sa mga nakaupong ehersisyo sa core o paglalakad ng sakong sa daliri sa tabi ng isang pader. Ang layunin ay lakas at katatagan, hindi panganib at pagsisisi. Dahil hindi lang ang pagkahulog ang dapat mong katakutan.
Ito ay kung ano ang na-trigger ng pagkahulog sa loob ng iyong katawan na maaring hindi mo makita. Ang isang stroke ay maaring hindi mangyari sa araw na bumagsak ka sa sahig. Maari itong dumating ng tahimik sa gabing yon habang natutulog ka pagkatapos mabuo ang namuong dugo at hindi na maprotektahan ng iyong utak ang sarili nito. Huling kaisipan, ang katotohanan tungkol sa paggalaw, pagtanda, at pagprotekta sa iyong utak. Kung nakarating ka hanggang dito, gusto kong magsimula sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang bagay mula sa puso. Nagmamalasakit ka. Sapat ang iyong pagmamalasakit sa iyong kalusugan, sa iyong hinaharap, at sa mga taong nagmamahal sa iyo upang harapin ang mga hindi komportabling katotohanan. At nangangailangan iyon ng lakas. Ang uri ng lakas na hindi nagmumula sa pagbubuhat ng mga pabigat o pagmaster ng mga posisyon sa yoga. Nagmumula ito sa karunungan na nakuha sa loob ng mga dekada at sa katapangan na baguhin ang landas kapag ang isang daan na iyong pinagkakatiwalaan ay biglang nagbago sa ilalim ng iyong mga paa. Tinalakay natin ang siyam na pang-araw-araw na ehersisyo na malamang na ginagawa mo na may pinakamabuting hangarin. At nakita natin kung paano ang bawat isa sa ilalim ng maling mga kondisyon ay maaaring maging mapanganib. Mula sa pag-ikot ng leeg at pag-abot sa daliri ng paa hanggang sa high-intensity training at mga ehersisyo sa balanse. Ang bawat isa sa mga paggalaw na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ngunit kung maingat lamang na nakahanay sa katotohanan ng iyong tumatandang katawan. At ang katotohanan ay binabago ng pagtanda ang lahat. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay hindi na kasing nababanat. Ang iyong puso ay hindi na tumutugon ng kasing bilis sa mga pagbabago sa posisyon. Ang iyong utak ay nagiging mas sensitibo sa mga pagbaba ng oxygen, pagtaas ng asukal, dehydrasyon, at pamamaga. Ang dating hindi nakakapinsala sa iyong apat na po ay maaring tahimik na maghanda ng entablado para sa isang namuong dugo, isang pagkapunit ng daluyan, o isang pagdurugo sa utak sa iyong 70 o 80. At kapag nangyari ang isang stroke, wala nang pareho. Bilang isang neurologo, nakita ko na ito ng napakaraming beses. Mga pasyente na aktibo, maingat, at may mabuting hangarin na sumunod sa mga routine na akala nila ay ligtas ay pumapasok sa aking opisina isang linggo at hindi na makapagsalita sa susunod. Tumingin ako sa mga mata ng mga asawa na hindi kailanman inaasahan na maging full-time na tagapag-alaga. Pinanood ko ang mga malalakas na lalaki at babae na muling natututong kumain, magsuot ng damit o alalahanin ang mga pangalan ng kanilang mga apo. At narinig ko ang parehong parirala ng paulit-ulit. Hindi ko alam. Akala ko ginagawa ko ang lahat ng tama. Kaya't narito ako. Hindi para takutin ka, kundi para tulungan kang makita kung ano ang nakatago sa ilalim. Dahil ang kaalaman, hindi takot, ang nagpapanatili sa ating buhay. Masigla at malaya. Kaya ngayon ang tanong ay, kung ang mga ehersisyong ito ay mapanganib, ano ang maaari kong gawin ng ligtas? Paano ako gagalaw sa paraang nagpoprotekta sa aking utak sa halip na naglalagay dito sa panganib? Magsimula tayo sa una at pinakamahalagang prinsipyo. Ang paggalaw ay hindi ang kaaway. Ang walang kaalamang paggalaw ang kaaway. Hindi mo kailangang huminto sa pag-ehersisyo. Kailangan mong mag-ehersisyo ng iba na may intensyon, kamalayan, at paggalang sa katotohanan ng iyong katawan ngayon. Hindi ka marupok, ngunit iba ka. At dapat ipakita iyon ng iyong paggalaw. Ano ang mukha ng ligtas na paggalaw pagkatapos ng 60? Una, laging mag-warm up muna. Huwag kailanman magsimula ng isang workout o kahit isang morning stretch nang hindi nag-iinit. Magmartsa sa lugar sa loob ng 5-10 minuto. Dahan-dahang i-roll ang iyong mga balikat. Huminga ng malalim. Ginigising nito ang iyong sirkulasyon
at inihahanda ang iyong katawan na gumalaw ng ligtas. Pangalawa, gumamit ng suporta kung kinakailangan at huwag humingi ng paumanhin para dito. Ang mga ehersisyo sa balanse ay dapat laging gawin malapit sa isang pader, upuan o rehas. Ang paghawak ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Ang layunin ay hindi upang patunayan na kaya mo itong mag-isa. Ang layunin ay upang manatiling tuwid at ligtas. Pangatlo, unahin ang matatag, ritmikong paggalaw kaysa sa intensity. Ang paglalakad, tai chi, water aerobics o magaan na pagsasanay sa resistance band ay lahat nagbibigay ng mahusay na mga benepisyo nang walang mapanganib na pagtaas ng bilis ng tibok ng puso o presyon ng dugo. Ang iyong utak ay umuunlad sa pagiging pare-pareho, hindi sa pagkabigla. Pang-apat, mag-hydrate hindi lang pagkatapos, kundi bago. Ang dehydrasyon ay nagpapalapot ng dugo at nagpapahirap sa mga daluyan ng dugo ng iyong utak. Uminom ng tubig sa unang bagay sa umaga at bago ang anumang pisikal na aktibidad, kahit na pag-stretch. Panlima, isabay ang paggalaw sa paghinga. Ang pagpigil sa iyong hininga habang nagbubuhat o nagpipilit ay nagpapataas ng panloob na presyon at maaring mag-destabilize ng mga daluyan. Bawat paggalaw ay dapat may kasamang malay na paglanghap sa ilong at pagbuga sa bibig. Pang-anim, mag-stretch pagkatapos ng aktibidad, hindi bago. Ang static stretching ay pinakaligtas kapag mainit na ang iyong katawan. Ilaan ang mahahabang paghawak para pagkatapos ng iyong paglalakad o workout. Mag-focus muna sa banayad na range of motion work. Pampito, pakinggan ang mga banayad na babala. Ang pagkahilo, brain fog, pagduduwal, presyon sa dibdib o biglaang pagkapagod ay hindi lamang pagtanda. Sila ay ang iyong utak na bumubulong sa iyo na may mali sa loob. Huwag silang baliwalain. Umupo, huminga, mag-hydrate, at humingi ng tulong kung magpapatuloy sila. Pangwalo, gumalaw sa umaga, hindi sa gabi. Bumagal ang sirkulasyon sa gabi. Ang pag-eehersisyo sa huling bahagi ng araw ay maaring humantong sa naantalang pagbaba ng presyon ng dugo o pagbuo ng namuong dugo. Layunin ang aktibidad sa umaga o kalagitnaan ng araw kung kailan ang iyong katawan ay pinakagising at tumutugon. Pansiyam, i-personalize ang iyong routine kasama ang iyong doktor. Ang mga gamot, kasaysayan ng kalusugan, at mga kondisyon sa vascular ay nag-iiba. Ang gumagana para sa isang senior ay maaaring mapanganib para sa isa pa. Laging talakayin ang iyong plano sa ehersisyo sa iyong doktor, lalo na kung ikaw ay nasa mga pampalabnaw ng dugo, diuretics, o may kasaysayan ng stroke o TIA. Hawak mo pa rin ang panulat. Ang kabanatang ito ng buhay ay hindi tungkol sa limitasyon. Ito ay tungkol sa katumpakan. Tungkol sa pagkilala sa iyong katawan ng mas mahusay kaysa dati at paggawa ng mga pagpili na nagpapakita ng iyong mga dekada ng karanasan. Nakaligtas ka sa pagkawala, mga hamon, at pagbabago. Nagtayo ka ng mga pamilya, karera, at komunidad. Nakamit mo ang karapatang mabuhay sa iyong mga huling kabanata, sa iyong sariling mga termino. Ngunit nangangahulugan yon na bantayan ang iyong utak na parang isang kayamanan. Dahil ang isang maliit na paggalaw na ginawa sa maling oras o walang sapat na suporta ay maaaring mawasak ang lahat ng pinaghirapan mong protektahan. Ngunit ang mga tamang paggalaw na pinili ng may talino na ginawa ng ligtas ay maaaring magbigay sa iyo ng mas maraming taon ng kalinawan, mobility, at kalayaan. Kaya sa iyong susunod na paglalakad, sa iyong susunod na pag-stretch, sa iyong susunod na pagsisikap na manatiling maayos, dalhin mo ang katotohanan ito. Hindi lang ito tungkol sa kung paano ka gumagalaw. Ito ay tungkol sa kung paano mo pinoprotektahan ang utak na nagpapahintulot sa iyong gumalaw. Gawing makabuluhan ang bawat hakbang. Hindi lamang patungo sa lakas, kundi patungo sa kaligtasan. Hindi lamang patungo sa fitness,
kundi patungo sa kalayaan. Dahil ang iyong utak ay nakikinig pa rin at umaasa ito sa iyo na gumalaw ng may pag-iingat. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nahanap itong kapaki-pakinabang, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at i-click ang like button. Malaking tulong po ito sa amin. Salamat sa panonood!